Salamat, Pastor. Maayong butag. Kaganina nagwali ko sa first service. Nag-struggle ko. Kaya dugay ko katulog gabi. Dayo nakamata ko. -5 alas 6 na. Wako ka pangapidaan. Wako kaligo. So, nagwali ko nagduka. Ang giwalihan po, nagduka po. Pero I hope kamo karon na kamata na mo. Amen? Wa na rason magduka-duka pa ta. Kaya alas 10 na. Okay. So, dito magdugay. Atong ablihan atong Bible, ang pasukaranan sa atong mensahe. Mabasa nato Proverbs 5:22. Manindog ta palihog. O Psalms 19:13. Ako lang magbasa. Dayon, read silently with me. Diya sa imong Bible. No? Nana, amen? Okay. May ni amen? Nagtuka pa matingali. Okay. Proverbs 5:22 nagingon, His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of sins. Atong apilo na lang 23, He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. In Psalms 19:13, keep back thy servants also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be upright, and I shall be innocent from the great transgression. So nga itong mensahe karon, let's talk about aning giingon sa Bible nga cords of sins, no? Mga gapos sa sala. Mga higot sa sala. Magampo ta, Lord, salamat sa imong pulong. Ginoo, pakanami sa imong pulong karon, imo ang panalangin ng imong pulong. Gamita ko, Ginoo, Holy Spirit, dihugi akong baba. Magasulti ako sa mga buta, angay giyong isulti, o tabangi matagusa, nga they are awake, alert, alive. They will enjoy the Word of God. Salamat, Ginoo, in Jesus' name, Amen. Salamat, malingkod ta. Gapos sa sala. Gapos sa sala. Cords of sin. Now, ang Bible daghang kayong warning bahin tungod aning gapos sa sala, cords of sin. Mabasa nato ni siya diha sa Psalms 19:13, no? Cords, gitawag ni siya presumptuous sins. Ang ampo ni David, Ginoo, pugi ko, keep back thy servants from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Presumptuous sins, pasabot ka na bang willful sin, intentional gid ba? Kabalo ka nga sala gina siya, makadaot gina siya, pero buhaton ra gyapon nimo mga naman nagapos man ka. No, nagapos ka. Niya in Hebrews 12:1 gitawag sa ni siya besetting sins. Ingon sa Bible nga aron makadagan kag kusog sa lumba sa pagpangalagad, ihiklin yun, lay aside the sin that easily beset us. So besetting sins, unya mabasa sa nato ni sa Acts 8:23, si Peter niingon siya ni Simon sa lamangkiro, you are in the bonds of iniquity. Ginapos ka sa kadautan. No, si Simon sa lamangkiro. Si Paul, ingon siya sa Galatians 5:1, nga be not entangled again with the yoke of bondage. Ayaw na mo pagpagapos pa pag-usab. Dili na ta mag-amping na ta nga, di na ta magpag-apos pag-usab. Sa una, wa patay Kristo daghan, kita gapos. O karon nga naata kang Kristo, posible pa day gihapon mo balik itong mga gapusa kung di ka mag-amping. Munang ingon si Paul nga, ayaw nagpagpagapos pag-usab. Ayaw nagitugyan ang imong members of the body as instrument of unrighteousness, kundi itugya na aron mahimong instrument of righteousness. Ginoo na mo gamit na to karon, sa una gigamit as yawa, karon Ginoo na mo gamit na to. Imani ang naghatag og dungog sa atong kinabuhi, ang atong pagpagamit sa Ginoo. Bisag unsa pa nimo kadungganan sa kalibutan, kung wa ka magpagamit sa Ginoo, zero gikatubangan sa Ginoo. Ngon sa Bible, vessel of honor lang kita.
Basta kay nagpagamit ta sa Ginoo, ang naghatag og honor dahil nato ang atong pagpagamit sa Ginoo. No? So, delikado ning codes of sin, daghan ang warning sa Bible ani, pero subo pamalandungon, daghan karon ang nagapo sa sala. Hasta mga pastor karon nagapo sa sala. Na mga pastor karon nga priso, makaulaw kay balita, may tungod silang kinabuhi. Ganuman, giablihan na sa Ginoo ilang sala kay nagapos naman. Dahil mga anak sa pastor karon nga mga adik, no, nahimong kabugaton sa ministry. Ang uban maghikog. So muna mga igsoon nga delikado ning gapos sa sala. Ang hinato ni siyang kahadlukan, o kung naani nagsugod na ni sa imong kinabuhi, ayaw gyud pasagdi na. Pangita gyud nga mabadbad ng gapos kay di gyud na makalipay, masirabli gyud ang atong kinabuhi. Muna hinungdan nga nabuta si Samson, muna hinungdan nga imbis gamiton siya sa Ginoo, gigamit na sa siyang kaaway, gihimo siyang katawanan. May gani kay gitagaan siya last chance sa Ginoo, pero namatay siya sayo tungod sa maong gapos sa sala. Munang kinahanglan, let's remind ourselves, let's keep on praying sa ampo ni David, Lord, keep back thy servants from presumptuous sins. Kay mahulog ko anis great transgression kung magpagapos ko sa lahat. Muna nga, let's talk about three things, no? Unsa may epekto gid aning codes of sin, unsa may example ani, og unsa may paagi nga makaiksit ta, no, makagawas ta pag-usab sa prisuhan sa sala. Kay kaning codes of sin, mura ba ni siya og usahay na yung sala, no, nga di gid nga grabe, usahay maka-give in ta, usahay pud makabarug ta, wa ra gid ta magapos. Pero dunay sala nga sige ra gyud panuktok nimo, sige po nimong ablihan o hantod ni puyo na gyud kauban nimo. Habitual na siya sa imong kinabuhi. Murag part na gyud siya sa imong kinabuhi. Wa na ka mangandoy nga matangtang pa ang maong gapos sa sala. So, munang di gid pwede nga atong pasagdana. No, di gid pwede. Kung mahimo hilakan gid nato na sa Ginoo nga matangtang na sa atong kinabuhi, kay grabe ang epekto ana. No, grabe ang epekto. Unang epekto nga dako kay nang hindran sa imong pagpangalagad sa Ginoo. In Hebrews chapter 12 verse 1, ingon si Apostol Pablo nga run to obtain dagan gyud, dagan kay kini pagpangalagad sa Ginoo. Muratag nag-apil og lumba sa dagan. Dili lumbas kaon, lumbas katulog, kundi dumbas dagan. Mudagan gyud ta. Dili pwede nga maglakaw, dagan gyud. Dili pwede magkamang, dagan gyud. Lumba nig dagan. Muna yung Pablo, run to obtain. Nya ang runner, makakita tas runner, nipis kay na ilang sanina. Di pwede magjakit, maglumbag dagan. Nya ang ilang short pan perting ni pisa perting mubua murag di na magani na short pan, no, murag panty naman tingali na. Kay di lagi gustong naibugat aron makatulin gyud dagan. Samot nagyug gapuson ka. Dito sa Dolores sa una, ang mga buang nga mulayasay, kadinahan na mo magtrabaho magkadina. Kay nga naman mudagan man. Pero mudagan siya, bisag unsaon niyang dagan, maapsan ra gihapon. Kay di man si Katolik dagan, kaya na may kadina. Ug dunay mga Kristohanon karon, di gyud katulin og pangalagad sa Ginoo tungod kay naay gapos. Naay gapos. Manausay, maglisod og abot sa simbahan sa saktong oras. No, di nakadagag kusog, di nakapil sulwining, di na makita, panagsala na makita simbahan. Ganuman,
ang Holy Spirit nag-grieve kanunay siyang kinabuhi kay gabalik-balik naman ang sala, gabalik-balik na. Ni surrender na siya sa maong sala, wa na si musukol. So mo na mga igsoon, lisod kay mga lagad sa Ginoo nga ginapos ta mo na yun sa Bible, i-clean, ayaw na yun pagpagapos pag-usap. Unya ikaduha mga igsoon, gawas nga ang epekto ani great hindrance, ingon sa Bible nga great folly. Wadan kag kaalam, mura kag buang-buang kung magapos na kasala. Munang ingon din nga in Proverbs 5:23, atong gibasa ganina, Proverbs 5:23, ingon dito nga, he shall die without instruction, sumpay man ni sa course of sino, and in the greatness of his folly, he shall go astray. Kadugayan, di na ka musimba, mo backslide, na ka maulaw na magkana ng sala, nagbalik-balik si mong kinabuhi. Bugat kayo mga lagad sa Ginoo, kaya naman kay gapos. Unya, mura kag mabuang-buang. Wadan kag kaalam. No, imong mga desisyon di na mao, imong mga plano di na mao, imong mga trabaho di na mainsakto. Na ako'y panday sa diguan niya, wa magilain panday. At tulantas panday nga palahubog, nagapos bino, nagapos bisyo. O di ni mo bantayan magtrabaho, di gyud magkadimaong trabaho. Ano man, nawad-an nagkaalam. Ang usa ka ginapos sa sala sa Bible nga nagapos siya sa gitawag covetousness. Puros na lang siya, ang iyang plano, murag yun nga, padaghan sa kwarta, tigom, murag iyang huna-huna niya, enjoy, tigom, hantod, mamatay. Ingnan si Ginoo, hoy, buang-buang, murag na imong purpose kinabuhi, tigom, niya pahimulos, inana, ragid ka kanunay, karong gabi, kuhaon ako imong kalag, usao naman ng imong tinigom. So mga igsoon, mawadan gitag kaalam, munang magdi na magkadimao atong mga trabaho, atong mga desisyon di na magkadimao kay wa na gikuhaan tagkaalam sige do ng tagaan magkaalam nga magpagapos ra magyapon ka sala. So muna nga importante ra ba niyo kaalam, magtrabaho ta kinahanglan nagtagkaalam, mag-eskwela ta kinahanglan tagkaalam, ug ang kaalam gikan tinuod nga kaalam gikan sa Ginoo. Ug mawad-an ni kaalam kung pasagdan nimo ng sala nga naggapos nimo. Unya, di lang great hindrance, great folly, ingon sa Bible, great transgression. Psalms 19:13, muni ampo ni David, Lord, pugni ko Ginoo nga di ko mahulog sa sala nga gabalik-balik sa kong kinabuhi, presumptive sin, and I shall be innocent from the great transgression. Sa batanon pa si David, sige siyag ampo ani. Munang nindot ang dagan siyang kinabuhi. Silang nahimo siyang hari, sa dihang nakadaog siyang daghang gubat, nagkumpiyansa na siya. Kumpiyansa siya. Murag wa na tayo siya mag-ampo ani. Muna nahulog dan siyang Batsiba. O kabalota sa nahitabo siyang kinabuhi, no? Usa ka tragedy. Naguba yung pamilya. Pero tinggubuta siyang pamilya. At yaw muna nga, ang usa ka anak lugos gi-rape sa iyang half-brother. Unya ang usa na po ka anak gipatay na po niya ang iyang half-brother. Pagkabungkag sa pamilya, ngano man nagpagapos mas David. Munang ingon sa Bible si Jesus Christ nagwarning siya, magbantay kamong mga head of the family. You are supposed to be the strong man of the house. Na ay gustong mo spoil sa inyong pamilya, sa inyong balay, ug ang iyang strategy, ang iyang effective strategy, how to spoil the house is to bind the strong man. Ug kanang strong man, ikaw na nga papa, ikaw na nga head of the family. You are supposed to be the protector of the home, the strong man of the home. Pero asa naman itong mga papa karon sa pagpangalaga sa Ginoo, firtig yung, sige lang yung kaulahin ng mga men. No, ambot ka sa inyo sa amo active kay mga women, ang mga men gyud mo dili gyud aktibo. Pero mo nay gusto siya nga kitang mga men maggapos ta aro atong pamilya, maapil og kalaot uban nato. If you love your family, no?
remain the strong man of the house, protector of the house. Matod pa, over my dead body. Di ka musugot nga, mag-apos ka sa yawa kay gihigugman mo yung pamilya. No? So, great transgression, na dako nga sala, no? Great, major nga sala. Nya major pud ang damage ana. Og naay major, naay minor. Pero so kanideng codes of sin na ay small, na ay medium, na ay large. Pero mas small man na, mas medium na, mas large man na, miserable gyud kag naa na sa imong kinabuhi. Agamay ra man ni pastor, okay ra tingali ni pastor. Kaning akong gapo sa sala pastor kanirang marites, sige panglibak, no? Mamakak usahay. Pero ang uban grabe gyud, dinagko gyud. So igsoon, great transgression dayon, great discipline ang inak sa Ginoo, basta makasala disiplinahon gyud. Amen. Wala man ta motuo magbuhat aron nga maluwas, pero human ta maluwas magbuhat gyapon ta kay sakit biya puning disiplinahon ta. Disiplinahon ta nya ang disiplina rabas Ginoo tulor ra no sa ganito. Ingon si Paul, ang uban ninyo diha mga maluyahon kay wa man gud ninyo hukmi ang inyong kaugalingon. Ug apan kung mahukman ta kay wa ta maghukom sa tong kaugalingon kana pagdisiplina lang nato. Sa ang uban ninyo maluyahon, ang uban ninyo masakiton. Akitulo unsa man? Ang uban ninyo nangatulog. Unsa man ang nangatulog? Dili ka nang imong tapad karon nga naghagok. Kana natulog ka nang namatay sa iyo ba? Disciplinary death na igingon sa Bible, disciplinary death. Munang kung di ka gustong mamubo imong kinabuhi sa kalibutan, tangtanga ginanggapos sa sala na nimo kay maura ginay muhatod nimog sa iyos lubnganan. Dayon, pero ang nagpasabot nga tanang nangamatay sa iyo na igapusog sa laa, Ginoo ray mahibaluan na, di patapatakag hukom sad. Pero mao ginay ingon sa Bible nga disiplinahon kita, katulog lang na, pauli na lang din bakaulaw ra magadas kalibutan. So, munang sa Romans 8:13, nag-warning gid si Paul, if he live after the flesh, kung magkinabuhi na pud mo, magpagapos na pud mo sunod, siya ye shall die. Pero kani nga die din ni disciplinary death ni, physical death ni na mga Kristiyano karon nga sayo gipangkuas Ginoo kay di naman mabadlong. Di naman mabadlong. Panghambog naman nilang sala hinon. Nya mangibitar pas uban. So manang papaulio na lang. Kinahanglan nga ingon sa Bible nga patyo nato ang unod pinagi sa balang espiritu. Salamat ta pwede din patyo noy. Pwede din bugtuon ang gapu sa sala. Ganawa natay Holy Spirit. The Holy Spirit is the power to break this bondage. Naay paagi nga munang ayaw pag dinanghag na paagi nga makagawas ka na ayaw lag surrender. No? Ayaw surrender ang gapos mo is-surrender ginas Ginoo. Ayaw surrender nga di na kumusukol ani bahala na ning nasa kong kinabuhi pagkamatyan ako ni sala. Ayaw. No, anugon kayo ang kahigayunan gihatag sa Ginoo. So, sa Isaiah chapter 5 verse 18 to 22, gibalik-balik giningon nga alaot sila. Ingon diri sa Isaiah 5:18, woe unto them that draw iniquity with cords of vanity. Kaning cords of sin, maroon cords of vanity. Unya, ingon siya, woe unto them that call evil good and good evil. Kana mga tao nagapo sa sala. Kadugayan, maingon na sila nga, adi man ni sala. No, ang sala nila, dili na sala. Ang dili sala, mao na po hinoy sala. Wa na nakutaw na utok. No, wa na nakatunog, wa na ikaalam. Dayon, woe unto them that put darkness for light and light for darkness,
and put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Di naghatag din ang Ginoo aning example sa mga alaot nga tao. Sa mga alaot, balina sa blessed, no? Either we are blessed, or either woo ang naan nato. Kaalautan ang naan nato. So, nagisgot man ni sa gapo sa sala, alaot kita kung magpagapos ta pag-usab. Munang, ang example sa gapos, gingon ini, woe unto them that are mighty to drink, and men of strength to mingle strong drink. Wala na ba'y nagapo diris inom-inom ginagmay? Ha? Basig napagyapon, apoy di naman ang inom, pastor. Basta ginagmay lang ba, ginagmay? Masama po, kagagmay. Abisag tagsambaldi, basta kay di ka malipong, makabalance, gyapon ka. No, wala ba po'y klaro ng ilang ginagmay. No, daghan po silang bersikulo na. One time, nakigdebate ko mga tao, inana, daghan din mga Kristuano karon mga grupo, karon nga, okay na lang inom-inom, kulapo, tanduay, beer. Kay si Jesus Christ gani ko no, naghimo ganig tinadyaw nga wine. Ingon ang Paris Katoliko, kaming mga Katoliko, kung mag-inom mig kasal, tinadyaw. Kay tinadyaw ko itong gihimos Ginoo. Anginon pang Ginoo. Daghan ka na sa besikulo nga, gamiton po, ayaw gimog pailad, ana. Kay mismo ang yawa mo gamit og bersikulo sa Biblia. Gipang tuis ra na nila ilang bersikulo, pero watay panahon magisgot, ana. Karon tuni na, tuni. Binuangan na ta, ana. Ayaw gyud pagapos anang substance, no? Substance addiction, drugs, wine, na common sa Bible, wine kay di pa man na usog ng drugs sa una. Wine man. Ingon gyud sa Bible nga, woe unto them, alaot gyud sa Isaiah 18:18, sa Proverbs 23:29 to 32, nagingon din dito nga, who hath woe, who hath sorrow, who hath contention, who hath bubbling, who hath won without the cause, who hath redness of eyes, ang tubag, they that tarry long at the wine. Ingon din ang mga palaubog, tanawa pastor, katural kay magtari long, badugay, baginom, badugay, pero kadyot lang, one shot lang, okay ra na, mo ba na gayon sa Bible? Ang permirong gisgutan sa Bible, ang dakong kadaot sa paghubog-hubog. Then nasa unahan nga ang advice sa Bible, kung di ka gustong mahulog sa maong kagubot sa kinabuhi, ingon sa Bible nga, ayaw tanaw kung magpula-pula na ang bino. Di gani ka patanahon mo, tilaw hino ginagmay. Nya marabag ginagmay tagsang kutsara ra, tagsang butilya ba? Sumunang di na tapailad na, gikan na taana. Ingon rabas Bible, kanang palahubog, gitunglo rabanas Ginoo, nga magsapot, gikagrags kadugayan na. Magsapot, kag noog na. No, tanawan ng palahubog, mailhanin mo na silang dagway, kay di na sila gusto magdisinti, gusto na magragid-ragid kanunay. Gusto na drugs, kay maumadayin lang padulngan yun. So, muna mga igsoon nga, di na ta magpailad ng bino. Ayaw na ng ginagmay na good pastor, respitar ba? Ayaw na! Kaya di na magsugod. Di na magsugod ang gamay, mudako, yun na. O giingon sa Bible, alaot ka mo nga mga mighty to drink. Narabay uban nga manghambog pag Ginoo, ako may laki ko, dugay ko mahubog. Akong kauban, ang hubog na, pero ako, wag yapon. Makabalance yapon ko motor, bisag hubog na ko. Namoy silingan namatay na, dako bag sweldo kay overseas, nagpalit og gwapo kay motor, nagkusugi kay budagan, maulaw ka magpahinay ba? Inom sila sa barkada, bangka siya, pag humag-hubog, drives motor, pugnan siya mga kabada, ayaw lagi kidirkado. Bugat ra ba yung motor, nagsug na ba kayo na budagan? Di, gyud kay, may laki man. Mighty to drink man. Maora ito kamatyan niya. Nugon kayo, overseas, dako kay sweldo, pero namatay siya siyang motor, pating kubuha. So, mga igsoon, nga, alaot gyud, alaot.
Munang example sa kini mga common nga gapo sa sala mo ni substance addiction, drug, wine. Bantay ta diri sa tubod kay naman ko nung factory sa drugs diri kasi kabalo. Kay mangumpra ta. Ito no. Doon ay taga-diguan nadakpan duha ka buok. Gikas tubod nangumpra. Nadakpan. Silingan day mo diri sa kuan day supply. Sigbrato ra diri no. No daghan na bang dibalik karon? Pagpaita kung munang kamo kung wa mo makasulay ayaw gyud mo sulay ana. Kay once masulayan lisod na gid kayo buyan. Gawas kung tabangan kas Ginoo unya laum gyud ang imong paghinulsol. Delikado gid kayo. Ingon gito sa kaadik ako gi-interview, lisod gid kay pastor undangan basta masugda na. Lisod gyud, yawa gud nang naggapos nimo. So, nya gituyuan gud na nimo. Mayon ta tong mga wa pa ka maluwas ba na pagapos niya. Karon luwas na ka, aya pa ka nagpagapos. Na pagkadakong binuang. So, nya sa Bible kung magapos ka aning wine, magapos din ka sa sunod sa immoral behavior. Sa Bible ra ba kaning wine o women mag-uban ra ba gyud ni? Si King Lemuel sa Proverbs 31 giwarningan siya sa iyang mama. King Lemuel magbantay kaning duha, kay mag-uban kining duha. Primero wine then women. Munang ingon sa Bible nga katong palahubog nga dili patanaw noon ta, ingon sa Bible nga mutanaw din kag mga strange women. Ang mga lalaki kung magtagay na ni, ang sangkuan sa istorya ni, yung saman, ang climax sa istorya ni, babae gyud na, babae. Mag-uban maginang wine and women. Makakita yung sa Bible, mga strange women na din imong pangitaon. So, muna nga, ang sala kung di matangtang magkadako, magkadaghan, niya mahulog din ka sa great transgression. Ang uban, mga matay sa iyo. Munang, amping kita, amping, nga di natapaila na. So, gawas nga naay gapo sa substance addiction, niya naay gapo sa mga immoral behavior, sugal, pornography, fornication, adultery, sexual immorality. Halbi na mga batanon, ingon sa Bible, touch not the unclean thing. Ayaw yung hikap pa na. Kani mga babae, sa unbeliever pa, masuko yung hikapon sa lalaki. Pero magbayli na, magpagakus pa. Pagkakus pa, no? Murag makalay, resensya ng mga lalaki ba, gapos-gapos, bayli, stibok kalibutan. Ato sa lain nga kumun nga gapo sa sala giskutan sa Bible kin gitawag love of money, covetousness. Gigapos ka grabe nag-uros-uros ang imong gugmas kwarta. By hook o by crook kinahanglan madato gyud ko. Kwarta gyud imong number 1 sa kinabuhi, yung sentro sa imong kinabuhi kwarta gyud. Mao na ang gapos ni Simon sa lamangkiro sa Bible. Sa Acts 8:23, nakita ni Simon nga si Peter, gilihans niya ang mga bagong believers, giampuan niya nga mapuno sa Holy Spirit. Niya napuno mas Holy Spirit, nag-speaking in tongues man. Ingon din si Simon sa lamangkiro, Peter, tagaan takag kwarta. Tagai ko anang imong, paliton ako na imong abilidad. Nga akong pandungan makadawat po, mapuno po sa Holy Spirit. Kasabaan siyang Pedro, ikaw wa kay labot aning butanga. Kay para nimo ang gasa sa Dios paliton og kwarta, wa kay labot ani, di na mao. Muna basta gani gasa sa Dios, di ginapalit og kwarta. Muna ang atong kaluwasan kay gasa man sa Dios, wa ni pagkwartahay. Di ni madalag indulhensya, pangadji.
Kay dili wa kinahanglan kwarta ang Ginoo, dato ng Ginoo. Pero kung magpaubos ka, muundang ka ng garbo nga maluwas ko, kung magbuhat ko, garbo na. Ingon si Jesus Christ, kung di ka muundang ng garbo, ang magpataas akong ipaubos. No, kanang yung mga tao magbuhat aron maluwas, magbuhat aron maluwas, garbo na. Di taluwason sa Ginoo na, iduot tas Ginoo na, makaluwas na kasi ibog kaugalingon. Sige. Kung hukman tas Ginoo sa atong binuhatan, di ta kapasar. Kay atong binuhatan, mayong binuhatan, makapasar lang na kung perpekto atong kamaayo. Pero walay perpekto na to. Ang Diyos ra, nang miingon si Jesus Christ sa dato nga miadto niya kay manghambog unta kay na perpekto ginyag tuman ng kasuguan. Pag ingon niya maayong magtutudlo unsay buhaton aron maluwas. Ingnan siya sa Ginoo. Nganong giingnan man nimo kog maayo? Wala ra maayo gawa sa Dios. Kay nagtuo man to siya maayo gud siya. Maluwas siya siyang kamayo. Prigson wa gyud kapasar na to ana. Ingon gud si Jesus Christ, imposible nis tao nga maluwas pinaagis perpektong kamaayo apan sa Dios walay butang nga dili mahimo. Salamat nga ang imposible unta na to, dunay gihimo ang Dios para mahimo ang posible. Munang gipakamatyan niya ang atong kaluwasan sa cross o karon gasa na ang kaluwasan. Dili baligya, dili ganti, dili sohol, gasa nga dawaton pinagi sa pagtuo basta muundang ka ng garbo nga magbuhat aron maluwas. Undang gyud ana, undang. Kay di kita luwason sa Ginoo na kinahanglan mo dawat kita mo humble kita nga di ko Ginoo di ko kaluwas kong kagalingon sama sa kawatan sa cross. Ginoo gusto kong muuban sa imong gingharian. Hinumdumi ko Ginoo. Aya sa giinan sa Ginoo nga karong adlaw uban ka nako sa paraiso. Ingon si Jesus Christ ang magpaubos akong ipataas. Unang undang na kita nang magbuhat aron maluwas. Kay pagarbo na, magpaubos ta aron tabangan ta sa Ginoo. So, love of money. Ingon pa si Peter kang Simon, pagampo kay akong nakita nga you have the ban of iniquity. No kana dayong love of money, ban of iniquity na siya. Gawas nga nagapos siya sa witchcraft, gahom-gahom sa yawa, nagapos siya sa kugmas kwarta. Maningon sa Bible, love of money is the root of all evil. Dili lang some evil, all evil. Ganong dako man kay problema to sa Pilipinas sa corruption karon. That's because of love of money. Ya sige tagpanawa itong gobyerno kunakot, itong gobyerno kunakot, pero kita kung eleksyon, aman ta mubutar. Ani ta sa dakong hatag. Pero ang uban wala tuog yung mao nang nigsamot ang mga kurakot nga politiko di na maulaw kay kabalo sila accepted dinis mga tao. Kay mga tao maingon man nga okay ra ning kurakot basta bahinan ta. Amo nang naggrabe ning corruption na to. Parehas man tanan, love of money mata. Salig man tas politiko imbes mosalig sa Ginoo. So muna igsuon nga di natapailad ana. Ingon si Jesus Christ, beware of covetousness. Pagbantay gyud mo ana kanang kadalo, ang ilhanan ang mga dalo puro sa tigom niya pahimulos. Igsuon ang paagi aron dili ta magapos sa kadalo, covetousness, gitudluan ta sa Ginoo nga manggihatagon kita. Cheerful giving. No? Kinanglan manggihatagon ta, ayaw lang sige ana kay mabuang kas kwarta na. Ingon ra bas Bible kani kinung kwarta, deceitfulness of riches will choke the word. Ang uban nga napugsa na unta sa pulong sa Dios, wa gyud katubo, wa gyud kapamunga kay gipatay sa deceitfulness of riches ang pulong nga napugas sa kasing-kasing. Mula igsoon, beware of covetousness. Magbantay kita, practice kita giving. Kay salamat kung magpagamit tas Ginoo, tabangan ragid ta niya. Pugnan ragid niya, tangtangon ragid niya mga gapos.
basta magpagamit ta sa Ginoo. So adto tas katapusan, unsaon man pag-exit pastor, way out, unsaon man pagtangtang aning gapos nga naanako karon, gapos sa bisyo, gapos sa pagkabakakon, gapos sa pagkakawatan, gapos sa pagpangilad, gapos sa pagpangutang way bayad-bayad. Napadira na. Mga Kristohanon ko, mangutang sa iyang igsoong Kristohanon, di ubayad, nagsaling maigsoon, bitaw na ko ni, musabot ni. Pero sa Bible, ang mangutang nang ani mo bayad, that is wickedness. Nang miyong kapaltang nga rugo, kinay mo buo-butay na kong kwarta, ugma, na di mahurot ang ugma. Magpinusong pag yun, na mo abot, bisag, may pamangayo na lang. May pamangayo na lang, di na lang maghimo-himog istorya aron putangon. Ug naagi mga taong nakinaiya na lang gina nilang mangilad sa uban. Nakinaiya na lang gina nilang mang-scam, mamakak, no? Apat salamat mga igsoon nga ang kinahanglan lang para mapugto pag-usab ng gapusa. Number 1, kinahanglan klaruha gyud nga si Kristo na si mong kinabuhi. You must have Christ. Kung dunay bisita karon daghan kay kagapusa sa mga bisyo, you must have Christ. Klaruha, dawata gyud ang Ginoo sa kinasing-kasing pagdawat nga makapuyo gid siya sa imong kasing-kasing. Pinagi sa tinud-anay nga pagtuo niya, saligi gyud ang iyang pagkaginoo ug iyang pagkamanluluwas. Kay mangon si Paul mingon siya nga, prove your own selves how that Jesus is in you, except ye be reprobates, mga sinalikway. Klaruha gyud, i-prove gyud kung naa na bagyos Kristo diha nimo. Lahi ra ba ning naanagi kay Kristo niya na kay sala, mag-uul gid ka, uy. Digi ka, mag-alipasagi ka naman, allergic na kag sala. Kagiluwas na ka sa Ginoo, gitagaan na kag new nature. Gitagaan na kag Holy Spirit, nga mo konbiktar ni mo kanunay, mawadaan kag kaalam, mawadaan kag kalinaw, tungod sa sala nga nasa imong kinabuhi. So, unsaon man, yes, you must have Christ. Pero nga, yun sa Bible nga, if the Son therefore shall set you free, ye shall be free indeed. Amen? Magkawas kita, uy, kung si Jesus na imo trabaho sa itong kinabuhi. Ingon sa 1 John 3:8, nga si Jesus Christ, mianhi siya, aron to destroy the works of the devil in our lives. Muna mission sa Ginoo, mianhi siya, dili lang kay dadun sa langit, bugtoon niya ang mga gapo sa sala sa imong kinabuhi. Tuhuig yun na. Ako nang gidawat si Kristo, abli ng pultahan sa prisuhan sa sala, naarani mo mugawas pagkagdili. Abli ng pultahan. Pero ang yawa ming man ayaw gawas. Pabilin lang diri sulod. Sikrito lang, sikrito. Di na madalang sikrito, ibulgar ginas Ginoo kadugayan. So, ang uban dunay naanauntay Ginoo pero naggapos pag-usab nganuman nagdinanghag man. Ingon sa Bible aron di ta maggapos, ingon sa Bible nga do not give place to the devil. Ayaw gighatag lugar ang yawa. Sukol gyud paduol gyud Ginoo aron nga di ka maggapos pag-usab. Unsaon man mga lagad tas Ginoo magpaulay-hulahi man ta o fanon di man gyud dikit gyud Ginoo ba? Kana bitang flax kung nailiyon mo kuhag kaunon, mangita gina atong naglain-lain ba, nagpaulay-ulahi, naglain sa panon, magyud ko'y matukban. So muna nga, ingon sa Bible, resist the devil, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Niya katapusan mga igsoon, para matangtang ang gapus sa sala, tarunga po ng paghinulsun. Tinud-anay gyud nga paghinulsul ba? Ang uban nagapos na gani, magwali na gani ang pastor batok siyang sala, masuko pas pastor. Di na kumusimba niya kay hilabtan maning atong bisyo. Dunay usa ka
membros diguan, may balig simba, giingnan niya, pastor, simba ko din, pastor, ha? Pero ay nalagwalian ng sabong, pastor, ay nalagwalian ng inom. Ha? Ay kondisyonan pa niya, pastor. So mga igsoon, kung ang pastor nagwalig sala, kay nabalaka ang pastor na to. Nahigugma ang pastor na to. Ha? Kay kung walay care ang pastor na to, pasagdan na kaday, karabita miserable ang imong sala. Apan nag-care ang pastor na ito manang padlungon kita, warningan kita kay kabalo ang pastor na tinuod gining nasulat sa Biblia. Ha? So, unsaon man gyud nga kanang tinud-anay gyud nga paghinulsol ba? Ingon sa James 4:7-10, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to heaviness. Humble yourself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Kung nakay gapu sa sala karon, hilakan day na nimo. Turn your laughter into heaviness. Be afflicted, mourn and weep. Ayaw katawa-katawa lang diha. Hilaki na si Ginoo pagpaubos. Giyog maayo, Lord. Tigi ko kahimo pagtangtangan ni Lord. Tabangi ko, Lord. Tabangi ko nga matangtang ning sala. Kay kung magpaubos ta na dugang grasya ihatag sa Ginoo. Paladmi ng imong paghinulsol, hilaki na. Ayaw nagkatawa-katawa lang, kay dili na katawanan ng gapu sa sala. Ingon paganing Isaiah diya, is not this the fast that I have chosen, Isaiah 58:6, to loose the bands of wickedness, and to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, that he break every yoke. Pastingan din nato dapat ng atong mga gapu sa sala. Hilaka na to, tas Ginoo, di sa kumukaon, karon mo angyo, kuno tagbangan, kung matangtang ning gapusa. Kay pait kay ning ginapusta. Di ko gustong mamatay ko ning gapusa. Di ko gustong mabisirabli kauban akong pamilya. Igon sa Bible nga, muna nga klase nga fasting ang ipangita sa Diyos. To loose the bands of wickedness. Aron matangtang ang mga gapos sa sala. Aron nga, we will go free and to break every yoke. Sige, buhat ni mo sa, kung wala pa ka magapos karon, keep on praying in town, keep on praying. Lord, keep back thy servant from presumptuous sins. Ang ubang mga pastor gani, ingon sila, Lord, kung makasala man gani ko, grabe nga sala sa unahan, patiyan na lang ko daan karon, Lord. Na mga Kristuanon nga, hadlok yun daan ng great transgression. Bunay uban, katawa-katawa lang yapon. Ingon sa Bible, undang ka na ng katawa, let your laughter turn into mourning, be afflicted pag fasting, weep, let your joy to heaviness, kadili basta-basta ng gapus sa sala. Muna, I hope and pray nga, kanunay gyapon tang mag-ampo karon, Lord, ilikay ko ng great transgressions. Dili ko gustong mamatay sa iyo, Lord, gamita pa ko, Lord, gamita pa ko. Di ko gustong maangin akong pamilya. Tangtangan ning sala nga naghinay-hinay o gapos nako. Salamat sa Ginoo kung ibalik ka, Pastor. Nagkasalamat, Pastor Data. Ako gagawin tanan sa pagpanindog. Duko sa ulo yung sumata alang sa tuwang invitation. Alang sa tuwang mga bisita, padayon ba, duko sa ulo yung sumata. Alang sa tuwang mga bisita. Una mga bisita ninintag na sa kumuntagon, or maybe dugay na ka nga nagsimba, yung dumani mo, sama sa kagingon kaganiha. Adunay gapos sa sala. Pero unsaon man nga makalingkawas ni ini, kinahanglan nimo tuuhan, dawaton nimo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Samtang ang piano nagtukar,
Kay igsuon gusto sa Ginoo nga mohimo kag desisyon karon. Walay mawala nimo kung dawaton nimo si Kristo. Apan ang nakanindot. Makalingkawas ka ni anang gapos. Ug masiguro nimo ang langit human ining kinabuya. Isa may moingon karon, Pastor, dawaton ako si Kristo isip akong personal ug bugto nga manluluwas. Pwede ba nimo maisa imong tuo nga kamot? Pwede ba nimo maisa imong kamot? Pastor, dawaton ako si Kristo. Walay mawala nimo kung dawaton nimo. Dili relihiyon imong dawaton, apan relasyon nga gikan sa Dios. Iisa imong kamot, Pastor, dawaton ako si Kristo. Can you please raise your hand? Naaba? 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 Naaba sa talawala. Salamat, salamat. Na isa, na iduha, tulo. Salamat, salamat. Naaba ba? Ayaw ni baliwala. Kini nga oras. Salamat. Naaba ba? Naaba ba ikaw pat? Naaba ba ikaw pat? Naaba ba? Salamat sa mga nag-iisa sa kamot. Alam sa mga nag-iisa sa kamot, sunod din nga pag-ampo, dawata si Kristo. Sunod din Ginoong Isus, akong ang kunon, na ako usa ka makasasala. Sukad karon, pasayloa ako, tuhuan ko ikaw, na ikaw may nagbayad sa tanan akong mga sala. Dawaton ko ikaw, sulod sa akong kasing-kasing, ug luwas sa ang akong kala. Alang sa mga Kristohanon, Christians, kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Dios, the altar is open, ari sa atubangan, pakigistorya sa Ginoo. Ang pastor, imong tapad, wala kabalo, unsay naa sa imong kasing-kasing. At gusto sa Ginoo makigistorya ka. Ayaw paglangay. Maybe na yung mga butang angay natong i-confess sa Ginoo. Ang Ginoo rag ikaw may nasayod diyan. The altar is open. The altar is open. Talk to God. Talk to God. Talk to God. Kinahanglan nato ipaubos ang atuang kaugalingon. Let us pray. Lord, salamat Ginoo sa kamuntagon. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo paggamit nimo ni Pastor Tata. Pagpahinumdom ka namo ugad, pinaagi sa imong pulong sa mga gapos sa sala. Salamat Ginoo nga naa ka. The Lord Jesus Christ set us free. And Lord, kakita kasi yung mga kanakan Ginoo na tubangan. They kneel down and pray. Ginoo nakadungog ka, nakabalo ka, unsay naa silang kasing-kasing. Ginoo, ikaw Ginoo magapanalangin kanila. Ikaw Ginoo magalig-on kanila. Gahatag nila gahom to resist sa unsay mga dili mga maayo God. Tabangi sila Ginoo. Ikaw Ginoo magabless. Salamat sa imong pulong papahinumdum ka namo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Once again, may buntag. And the people say, Amen and amen.